Hello at welcome! Sana'y magustuhan niyo ang kwento. Mag-subscribe at i-on ang notifications. Lumaki si Madeline sa isang maliit na bayan kung saan magkakakilala ang lahat at ang bawat tagumpay ay dahilan para sa sama-samang pagdiriwang. Anak ng isang construction worker at isang mananahi, bata pa lang ay alam na niyang kung gusto niyang makamit ang isang malaking pangarap, kailangan niyang magsumikap ng doble. Ang ideya na mag-aral ng medisina ay pumasok sa isip niya noong bata pa siya. Nang makita niya ang isang kapitbahay na ginagamot ng doktor sa isang emergency, ang eksenang iyon ay tumatak sa kanya na parang isang tawag, isang panimulang punto. Mula noon, inilaan niya ang bawat segundo ng kanyang kabataan sa pag-aaral. Habang ang karamihan sa mga kaedad niya ay gumagala, naglalakbay, o nalilibang sa kung ano-anong bagay, si Madeline ay nagkukulong sa kanyang kwarto, napapaligiran ng mga bukas na libro. Nagbunga ang kanyang pagsisikap. Natanggap siya sa isa sa mga pinakarespetadong unibersidad sa bansa. Ito ay isang sandali na nagpabago ng kanyang buhay. Sa kanyang farewell party, dumating ang mga kapitbahay, kaibigan, at maging ang mga taong halos hindi niya kilala para lang batiin siya ng swerte. Ang paalam na iyon ay higit pa sa pag-alis. Pakiramdam niya ay pasan-pasan niya ang mga pangarap ng buong komunidad. Mahirap ang mga unang taon sa medical school. Mabigat ang workload at mas mabigat pa ang pressure na ipinataw niya sa kanyang sarili. Sa kabila nito, naging bukod tangi si Madeline. Pinuri ng mga guro ang kanyang dedikasyon. Hinangaan ng mga kaklase ang kanyang focus at kabaitan. Nagawa niyang balansehin ang pagiging seryoso na kailangan sa mga clinical cases at ang empatiya para tunay na makinig sa mga pasyente. Dahil dito, isa siyang kahanga-hangang magiging doktor. Sa kanyang 3 taon, pumasok si Connor sa buhay niya. Business major ito, pero sa iisang gusali rin ang klase niya at nagkakilala sila nang hindi sinasadya habang nakapila sa cafe ng campus. Nagsimula ang kanilang usapan sa mga simpleng komento tungkol sa haba ng pila, pero humaba ito na parang matagal na silang magkakilala. Iba si Connor. Magaan ang kanyang pagtingin sa buhay na salungat sa bigat na laging daladala ni Madeline. Galing siya sa isang maayos na pamilya, may ambisyosong mga plano, pero kahit paano ay laging may oras para makinig, tumawa at mapansin ang mga detalyeng madalas ay nalilimutan na sa araw-araw na abala. Ang mga usapan ay naging pagkikita. Ang mga pagkikita ay naging hapunan. At dahan-dahan, sila ay naging hindi na mapaghiwalay. Mayroong kakaiba sa mga titig ni Connor na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, na parang tahimik nitong sinasabi na magiging maayos ang lahat kahit na walang anumang senyales na ganoon nga ang mangyayari. Hinayaan ni Madeline ang sarili na damhin ng pag-ibig na ito sa kabila ng kanyang mga takot at babala sa sarili. Alam niyang maaaring maging sagabal ang pag-ibig, pero sa piling ni Connor, iba ang pakiramdam. Hindi nito inaalis ang kanyang focus, bagkus ay dinaragdagan pa. Habang papalapit ang graduation, natural na naging bahagi ng kanilang usapan ang kasal. Pakiramdam nila ay parang ilang taon na silang magkasama, higit pa sa 3 taong aktwal nilang pinagsamahan. At ilang sandali matapos ang graduation, nagpasya silang gawin itong opisyal. Simple lang ang seremonya, puno ng mga mahal sa buhay, at puno ng katiyakan. Para bang pareho nilang natagpuan ang eksaktong nawawalang piraso ng kanilang buhay. Sa paglipas ng panahon, nakabuo sila ng isang matatag na rutina. Naghahati sila sa mga responsibilidad, sinusuportahan ang isa't isa sa mga hamon sa propesyon, at nangangarap ng isang buhay na pinagsasama ang tagumpay at pamilya. Ang problema, kapag ang lahat ay tila perpekto, madaling makalimutang alagaan kung ano ang bumubuo sa lahat ng ito. Ang pag-ibig, gaano man katibay, ay hindi nabubuhay ng kusa. Dahan-dahan, ang oras na dati nilang ginugugol ng magkasama ay napalitan ng mga night shift,
meeting, at proyekto. Ang mga usapan ay naging madalang. Ang mga sulyap ay lumayo. Para bang isang pader na hindi nakikita ang unti-unting nabubuo sa pagitan nila nang hindi nila namamalayan. Ramdam ito ni Madeline pero sinubukan niyang bigyan ito ng katwiran, pagod, mga goal, deadlines. Mahal pa rin niya si Connor pero minsan, pakiramdam niya ay kasal siya sa isang multo, isang taong pisikal na naroon pero napakalayo para abutin. Gayunpaman, nagpatuloy siya dahil naniniwala siyang normal ang mahihirap na yugto, dahil itinuro sa kanya na huwag sumuko agad, dahil sa kaibuturan niya, mayroon pa ring kislap, ang pag-asang babalik sa dati ang lahat. Dahil sa isiping ito, nagpasya siyang simulan ang mas mabuting pag-aalaga sa sarili. Nakahanap siya ng gym malapit sa ospital, isang bagay na akma sa kanyang masikip na schedule. Gusto niyang gumaan ang pakiramdam, maging mas buhay. Hindi niya alam na sa paggawa nito, nagbubukas siya ng isang pinto na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit hanggang sa puntong iyon, lahat ay tila maaayos pa. Lahat ay parang isang kalsadang may iilang liko lang. Ngunit ang pinakamapanganib na kurbada ay hindi pa dumarating, at nang dumating ito ng walang babala, walang oras para pumreno. Ang pag-sign up sa gym ay isang simple at halos automatikong desisyon. Nais ni Madeline na igalaw ang kanyang katawan at marahil ay linisin ang kanyang isip sa pagitan ng mga shift. Naging masyadong mabigat ang rutina sa ospital, at ang lumalaking distansya sa pagitan nila ni Connor ay lalong nagpabigat sa lahat. Mas pinili niyang maging abala sa mga bagong aktibidad kaysa harapin ang katahimikan ng mga usapang hindi na nangyayari. Sa ikalawang linggo ng kanyang pag-eehersisyo, muling lumitaw si Patrick. Isa rin siyang doktor at nag-cross na ang landas nila ni Madeline sa mga nakaraang operasyon at shift. Isang taong may malakas na personalidad, si Patrick ay tipo ng taong malakas magsalita, madaling tumawa, at laging nagpaparamdam ng kanyang presensya saan man siya magpunta. Naniniwala siyang ang karisma ay nagbubukas ng mga pinto at madalas niyang ipinipilit ang sarili nang hindi nagpapaalam. Nang makita niya si Madeline sa unang pagkakataon doon, ngumiti siya at nakipag-usap na parang matagal na silang magkaibigan. Kinuwento niya ang tungkol sa ospital, sa mga araw ng residency, at kung gaano kasayang makakita ng pamilyar na mukha sa labas ng trabaho. Magalang na sumagot si Madeline, ngunit pinanatili ang distansya. Hindi ito ang tamang oras para sa pagiging malapit. Gayunpaman, mas madalas siyang hinahanap ni Patrick. Lagi siyang may dahilan, magpapatulong sa equipment, pupurihin ang kanyang progreso sa training o mag-aayang mag-stretch ng sabay. Sapat ang kanyang pagiging banayad para hindi magmukhang mapilit, pero sapat din ang kanyang pagiging porsigido para maging hindi komportable. Napapansin ni Madeline ang lahat, pero sa simula, sinubukan niyang huwag itong seryosohin. Baka raw nag-o-overreact lang siya. Sa kaibuturan niya, ipinagmamalaki niyang napananatili niya ang kontrol. Pero sa loob niya, ang balanseng pinahahalagahan niya ay nagsisimula ng masira. Mahabang shift sa ospital, ang lamig sa pagitan nila ni Connor. Mga gabing walang tulog sa pagsubok na intindihin kung saan nagsimulang magkahiwalay ang lahat. Sa gitna ng lahat ng ito, si Patrick ay parang isang takasan. Nag-aalok siya ng gaan, atensyon, nagtatanong ng mga bagay na hindi na tinatanong ni Connor, at pumupuri sa mga maliliit na detalyeng tila wala nang nakakapansin. Sa gabing iyon, nag-away sila ni Connor sa text. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan, ngunit mabilis itong lumaki dahil sa kawalan ng pasensya ng pareho. Ang maikli niyang tugon ang huling nabasa ni Madeline bago siya umalis para mag-training. Dumating siya sa gym na sinusubukang mag-focus, pero ang kanyang isip ay nasa iba. Habang nag-ehersisyo, muling lumapit si Patrick. Nagkomento siya sa pagod niyang itsura,
Nagbiro tungkol sa lalim ng kanyang paghinga sa bawat ehersisyo at nagtapos sa pagsasabing karapat-dapat siya sa isang taong tunay na nakakakita sa kanya. Maingat na pinili ang mga salita. Naramdaman ni Madeline ang pagbara sa kanyang lalamunan. Hindi ito planado. Para bang may isang bagay sa loob niya na tahimik na nabasag at sa sandaling iyon, bumitaw na lang siya. Pagkatapos ng training, sabay silang umalis at lahat ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa komportable. Alam na alam ni Madeline ang kanyang ginagawa, alam niya kung ano ang kanyang sinisira, ngunit pakiramdam niya ay manhid siya na para bang gusto niyang makita kung gaano kalalim ang bangin. Kasunod nito ang impact, ang bigat, ang mapait na lasa ng pagpapasya. Umuwi siya, tahimik na naligo, umupo sa sala at tinitigan ng sariling refleksyon sa loob ng ilang minuto. Tulog na si Connor gaya ng dati at nanatili siyang hindi gumagalaw na parabang naroon ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay tinangay na palayo. Kinabukasan, nagpanggap siyang normal ang lahat. Pumasok sa trabaho, ngumiti sa mga kasamahan, nagkunwaring nakikinig sa mga pasyente, ngunit may isang bagay sa loob niya na nagbago na magpakailanman. Ang pinakamasamang bahagi ay darating pa lang. Si Patrick, hindi tulad ng inaasahan niya, ay walang sapat na maturity para manahimik tungkol sa nangyari. Nagsimula siyang magbigay ng mga pahiwatig, mga hindi naaangkop na biro, at mga walang ingat na komento sa paligid ng ibang mga kasamahan sa ospital. Mabilis na kumalat ang tsismis. Sa loob ng ilang araw, ang mga tao ay alam na o may hinala na. Isa sa mga taong iyon ay si Brandon, ang matagal ng kaibigan ni Connor. Narinig ni Brandon ang sapat na impormasyon para mabuo ang kwento at dumiretso kay Connor. Ang epekto ay mapanira. Nanatiling tahimik si Connor nang marinig ang balita. Kinuha niya ang kanyang telepono, tinawagan si Madeline at nagtanong na may kalamigan sa boses na nagpakilabot sa kanya. Huminga ng malalim si Madeline at kinumpirma ito. Walang dahilan, walang ibang version, sinabi lang niyang nangyari ito. Pinatay ang tawag mula sa kabilang linya. Pag-uwi niya, isang maikling sulat ang kanyang natagpuan. Umalis na si Connor at tila pinal na ito. Napaupo si Madeline sa sahig at nanatili roon ng ilang oras. Gumuho ang kanyang mundo at walang sino mang sasagip sa kanya. Lahat ng kanyang binuo, lahat ng pinaniniwalaan niyang nasa ilalim ng kanyang kontrol, ay gumuho sa kanyang harapan ng mas mabilis kaysa sa kaya niyang mag-react. Ang pagkakanulo na tila isang pagkakamali lamang ay naging isang avalanche na tumatangay sa buong buhay niya pababa. Hindi siya umiyak. Tahimik lang siyang nanood. Tulad ng isang taong pinapanood ang sariling kwento na muling isinusulat ng walang pahintulot. Ilang linggo ang lumipas. Ang pag-alam na siya ay buntis ay hindi nagdulot ng luha o ngiti. Ito ay isang sandali ng katahimikan na para bang huminto ang oras sa harap ng positibong test na iyon. Tinitigan niya ito ng matagal na para bang umaasang kusang maglalaho ang mga linya. Umupo siya sa gilid ng kama at nanatiling hindi gumagalaw. Sinusubukang iproseso ang lahat. Hindi lang ito isang sorpresa. Isa itong hindi inaasahang pagbabago sa gitna ng kaguluhan. Naisip niya si Connor, ang mukha nito, ang huli nilang pag-uusap, at inisip kung may saysay pa bang sabihin sa kanya, kung may mababago pa ba ito. Ngunit matapos ang ilang oras na pag-iisip, kinuha niya ang telepono at tumawag. Malamig ang boses na sumagot sa kabilang linya. Dumiretso siya sa punto. Sinabing buntis siya at sigurado siyang si Connor ang ama. Ang sagot nito ay puno ng pagdududa. Nanahimik ito ng ilang segundo at pagkatapos ay nagtanong kung sigurado ba siya. Kinumpirma niya. Napabuntong hininga si Connor at sinabing sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa impormasyong iyon at ibinaba ang telepono. Hindi na sinubukan ni Madeline na tumawag muli, hindi humingi ng presensya, hindi humingi ng suporta. Alam niyang kailangan ni Connor ng oras,
at baka kahit ang oras ay hindi sapat para ayusin ang nasira na. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang mamuhay ng mas maingat na para bang bawat hakbang ay kalkulado. Ipinaalam niya sa ospital, inayos ang kanyang schedule at iniiwasang pag-usapan ito sa mga kasamahan hanggat maaari. Ang iilang nakakaalam tungkol sa paghihiwalay nila ni Connor ay gumawa ng mga teorya, nagbulungan sa mga pasilyo, ngunit sa harap niya, ang paksa ay nauuwi sa katahimikan. Maayos namang umusad ang kanyang pagbubuntis. Regular siyang nagpapa-check up, inaalagaan ang kanyang diet, at nagbabasa tungkol sa pagiging ina sa mga pahinga sa pagitan ng shift. Wala siyang mapagsabihan ng kanyang mga alalahanin, kaya isinulat niya ang lahat sa isang lumang notebook na nakatago sa loob ng cabinet sa kusina. Doon, itinala niya ang bawat pakiramdam, bawat takot at bawat pag-asang lalaki ang kanyang anak na malusog, at higit sa lahat, minamahal. Napansin ni Patrick ang pagdistansya ni Madeline sa loob ng unang ilang linggo. Sinubukan niyang makipag-usap pagkatapos ng isang training session na may parehong kumpiyansang ngiti gaya ng dati at tinanong kung ayos lang ba siya. Tumingin si Madeline ng diretso sa kanyang mga mata at matigas na sinabi, "Buntis ako." Agad na naglaho ang kanyang ngiti. Namutla siya, napalunok at umiwas ng tingin. Sa loob-loob niya, tila nataranta siya, ngunit hindi naglakas loob na magtanong kung kanya ba ang bata. Hindi rin nagpaliwanag si Madeline. Binati na lang siya ni Patrick ng swerte at umalis. Hindi nag-iwan ng puwang para sa iba pang salita. Sa sandaling iyon, malinaw na nakita ni Madeline kung sino talaga si Patrick. Isang duwag na puno ng ego na gustong-gusto ang laro habang kontrolado niya ito, ngunit tumatakbo na parang bata kapag oras na para managot. Hindi na niya ito muling kinausap. At sa sandaling iyon, tumigil na siyang makaramdam ng anumang natitirang guilt para sa mga pagkakamaling nagawa niya. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanyang katawan at kinailangan niyang harapin ang mga tingin ng mga taong nakakakita sa kanyang lumalaking tiyan nang hindi alam kung may amang kasama. Ang ilan ay nagtatanong na may halong pagkukunwaring interes. Ang iba ay tahimik na lang na nanghuhusga. Ngunit sinasalubong niya ang kanilang mga tingin, humihinga ng malalim at nagpapatuloy. Natutunan niya mula pagkabata na hindi ka bumubuo ng buhay na naghihintay sa pag-aproba ng iba. Mabilis ang kanyang panganganak. Dumating siya sa ospital hating gabi at makalipas ang ilang oras, isinilang ang batang lalaki. Malakas siyang umiyak na may matatag na ekspresyon na nagpangiti kay Madeline sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Habang tinitingnan ang maliit na mukha ng sanggol, nakita niya ang mga pamilyar na katangian. Parabang naroroon mismo si Connor na aninag sa batang hawak niya sa unang pagkakataon. Pinangalanan niya itong Connor Jr. nang walang pag-aalinlangan. Ito ay isang paraan ng pagpapatibay sa kanyang nararamdaman, isang tahimik na sagot sa lahat ng pagdududa. Hindi niya kailangan ng DNA test para maniwala. At kahit na ang pangalan ay maaaring magdulot ng mga komento o lumikha ng mas malaking distansya, nagpasya siyang panindigan ito. Ang pagiging ina ay nagdala ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Sa bahay kung saan siya nakatira, siya lang ang nag-ayos ng lahat. Ang kuna, ang mga damit, ang mga bote. Bawat detalye ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Dinala niya ang kanyang anak sa mga appointment. Itinulak ang stroller sa mga kalsada at gumising sa kalagitnaan ng gabi nang walang sino mang kahalili sa pag-aalaga. Ginawa niya ang lahat ng ito nang hindi nagpapakita ng kahinaan, nang hindi nagluluksa sa nawala sa kanya. Samantala, sinubukan ni Connor na magpanggap na normal ang lahat. Ibinaling niya ang sarili sa trabaho, tinanggap ang mga imbitasyon mula sa mga kaibigang nag-aalok ng libangan, at iniiwasan ang mga sensitibong paksa. Ngunit sa loob niya, may lumalaking kawalan. Iniisip niya ang kanyang anak, iniisip si Madeline, iniisip ang lahat ng bagay na maaaring naging iba
kung iba ang mga naging desisyon niya. Paulit-ulit niyang inaalala ang pag-uusap nila kung saan sinabi ni Madeline ang tungkol sa pagbubuntis, sinusubukang humanap ng mga senyales ng kasinungalingan, isang bagay na magbibigay katwiran sa kanyang pag-atras, ngunit wala siyang makita. Minsan sa gabi, tinitingnan niya ang social media profile ni Madeline at ang mga simpleng larawan nito. Walang mukha ng sanggol, mga malalambot na kuha lamang ng mga simpleng sandali. Pinabasa niya ang mga komento, tinitingnan ang mga like, at nakakaramdam ng isang uri ng kawalan na mas masakit kaysa sa anumang hindi komportableng presensya. May isang pamilyang nabubuo nang wala siya, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Lumipas ang mga buwan, at nanatiling mabigat ang pride. Sinasabi niya sa sarili na hindi siya maaaring magtiwala, na kailangan niya ng katiyakan bago muling masangkot. Ngunit ang pinaka-nakakabagabag sa kanya ay ang katotohanang kahit sa malayo, nakikita niya ang kanyang sarili sa bawat hakbang ng kwentong iyon. Pisikal na malayo si Connor, ngunit emosyonal na nakatali sa lahat. At habang lumilipas ang panahon, lalong nagiging mahirap panindigan ang harang na siya mismo ang nagtayo. Ang kanilang kalungkutan ay nagpatuloy ng magkahiwalay, na para bang nabubuhay sila sa magkaibang mundo na konektado lamang ng isang hindi nakikitang tulay. At ang tulay na iyon, isang araw, ay maniningil. Dahil ang pag-ibig, kahit sugatan, kapag totoo, ay nakakahanap ng paraan para mabuhay, kahit na kailangan nitong dumaan sa malalim na sakit bago ito muling makabangon. 7 buwan na ang nakalipas mula nang isilang si Connor Jr. at tahimik na nagpatuloy ang buhay ni Madeline. Puno ang kanyang mga araw. Ang pagpapalaki ng anak ay nangangailangan ng lakas at pokus, ngunit sa loob niya ay may kakaibang kapayapaan. Hindi na siya naghihintay ng mga tawag, hindi na nag-i-imagine ng mga pagkakasundo. Natutunan na niyang harapin ang kawalan tulad ng isang taong natututong mamuhay na may peklat. Nagiiwan ito ng marka ngunit hindi na palaging masakit. Ang hindi alam ni Madeline ay malapit nang magkaroon ng isa pang hindi inaasahang pagbabago sa kanyang kwento. Noong umagang iyon, isang medical event ang nagtipon sa mga dating estudyante at mga professional sa ospital para sa isang lecture tungkol sa mga komplikadong kaso. Nag-alinlangan si Madeline na dumalo. Pagod na pagod siya. Hindi naging maganda ang tulog ng kanyang anak at hindi madali ang pag-alis na may kasamang sanggol. Sa kabila nito, nagpasya siyang pumunta. Dinala niya si Connor Jr. nakabalot sa isang manipis na kumot na tutulog na nakasandalang mukha sa kanyang balikat. Pagdating sa auditorium, binati siya ng mga dating kasamahan. Nagpalitan sila ng mabilis na pagbati at sinubukan niyang manatiling hindi kapansin-pansin. Nasa kalagitnaan na ng lecture, habang nakikinig sa isang technical na paliwanag nang makaramdam siya ng paggalaw malapit sa pasukan. May isang grupo na nahuli sa pagdating. Kabilang sa kanila si Connor. Walang pag-aalinlangan. Lumingon siya. Instinctive ang kanyang reaksyon. Mukha itong mas payat, mas seryoso, ngunit ganoon pa rin ang malalim na titig. Nang magsalubong ang kanilang mga mata, may nabuong tensyon sa hangin. Pinanatili ni Connor ang kanyang tingin ng 1 segundo na mas matagal kaysa sa nararapat. Pagkatapos ay tumingin sa ibaba. Napunta ang kanyang mga mata sa sanggol na natutulog sa balikat ni Madeline. Natigilan si Connor. Gulat na para bang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Kalaunan, pagkatapos ng event, habang naghahanda siyang umalis, narinig niya ang boses ni Connor na tumatawag sa kanyang pangalan. Kalmado siyang lumingon. Huminto ito ilang hakbang ang layo. Nagkatinginan sila, parehong hindi alam kung paano magsisimula. Si Connor ang unang nagsalita. "Anak ko ba siya?" Simpleng sagot ni Madeline. "Tingnan mo na lang." Lumapit si Connor. Tiningnan ang natutulog na bata at ang epekto ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Ang hugis ng mga mata, ang linya ng ilong, ang baba.
para siyang nakakita ng isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Halatang nanginig si Connor. Nang gabing iyon, nagpadala siya ng mensahe na humihiling na mag-usap sila ng personal. Sumagot lang si Madeline ng oras at lugar. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na cafe, malayo sa mga pamilyar na mata. Dumiretso agad si Connor sa punto. Humiling siyang magpa-DNA test. Inaasahan na ito ni Madeline, sinabing tatanggapin niya ito ng walang problema. Walang drama, walang manipulasyon. At ito ang mas nakaapekto kay Connor kaysa sa anumang argumento. Mabilis na dumating ang resulta. Si Connor Jr. ay biolohikal niyang anak. Malinaw, hindi maikakaila. Humingi ng oras si Connor para iproseso ang lahat. Sinabing kailangan niyang maintindihan kung paano kikilos, kung paano muling kumonekta sa isang bagay na dapat ay sa kanya mula pa sa simula. Tahimik na nakinig si Madeline. Sinabi niya na ang bata ay magkakaroon ng espasyo na gusto niyang sakupin, ngunit walang sino man ang pipilit sa anumang ugnayan. Desisyon niya iyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang bumisita si Connor sa bahay. Una para lang makita ang sanggol, pagkatapos ay para tumulong sa maliliit na gawain. Nagdala siya ng diapers, bumili ng mga bagong bote, at nagsimulang manatili ng mas matagal. At dahan-dahan, nang hindi namamalayan, silang tatlo ay nakaupo na sa iisang sofa, nanonood ng cartoons, tumatawa sa mga simpleng biro, at nagsasalo-salo sa mga improvised na pagkain sa kusina. Ang muling pagkakasundo ay hindi dumating na may mga pangako o deklarasyon ng walang hanggang pag-ibig. Dumating ito sa pamamagitan ng maliliit na kilos, tapat na gawa, at sa pag-unawa na ang ilang pagkakamali ay hindi mabubura ngunit maaaring malampasan. Alam nilang pareho na may bigat ang nakaraan, na may sakit sa pagitan nila na hindi maglalaho agad. Ngunit alam din nilang may mas malakas pa. Ang pagnanais na muling bumuo. Ilang buwan ang lumipas, ngayong magkasama na silang muli. Tila nakahanap ng bagong ritmo ang buhay. Mayroon pa ring mga takot, inseguridad at may hirap na araw, ngunit mayroon ding mga biglaang tawanan, mapayapang gabi, at isang batang lumalaki na napapaligiran ng 2 taong natutunan sa pinakamahirap na paraan ang halaga ng isang pamilya. Sa kaarawan ni Connor, naghanda si Madeline ng simpleng hapunan. Silang tatlo lang. Si Connor Jr. ay nakasuot ng t-shirt na may pangalan ng kanyang ama at tumakbo palapit dito na may dalang regalo. Isa itong maliit na kahon na maingat na binalot. Binuksan ito ni Connor at natagpuan ang isang leather na keychain na may nakaukit na salitang pamilya. Ngumiti siya, nagulat. Magpapasalamat na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Madeline at sinabing, "Hindi iyan ang regalo. Ang regalo ay ang muling nabuo sa atin. Ang pagkakaroon mo dito." Hinawakan ni Connor ang keychain ng ilang segundo na parang may hawak na isang bagay na marupok. Tumingin siya sa dalawa sa kanyang harapan at sumagot na may matatag na ngiti. Ang pinakamagandang regalo ay narito na. Ang sandaling iyon ay nagpatibay ng isang bagay na hindi kayang burahin ng panahon, ng pagkakamali o ng pride. Ang kanilang kwento ay may mga peklat, ngunit mayroon ding malalalim na ugat. At sa gabing iyon, naging malinaw na ang ilang pamilya ay hindi nabubuo ng perpekto. Binubuo sila ng tapang, ng pagpapatawad at ng araw-araw na desisyon na manatili, kahit pagkatapos ng lahat. Naghuhinala ka ba sa iyong asawa o manugang? Huwag danasin ang nakita natin sa video. Tingnan ang link sa mga komento at kunin ang e-book na may mahahalagang tips at mga site na aprobado ng investigador para malinawan ang iyong mga duda. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung kayo'y nasiyahan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notifications upang hindi ninyo mapalampas ang aming mga susunod na handog. Hanggang sa muli.